huwag na huwag kang magpapalinlang sa kanilang mga katahimikan at ngiti. Ang ulat na inilantad ng isang veteranong mamamahayag ng CNN ay biglang nagpalamig sa politikal na mundo ng Washington, D.C. Matagal nang naniniwala ang mundo na ang Pilipinas ay isang bansang magalang, tahimik, at nakatuon sa paglilingkod. Subalit, isa pala itong napakalaking pagkakamali. Sa ilalim ng mapayapang anyo ay mayroong matinding estratehiya ng bansa na lihim na pinaghandaan, isang pambihirang katangian ng lahi na hindi maunawaan ng mga iskolar sa buong mundo, at isang hindi matatawarang pagkakaisa, bayanihan, na nagigising tuwing may krisis. Isang banyagang mamamahayag ang nagsabi, nanginginig ang boses, ang mga Pilipino ang pinakahindi inaasahan at pinakamapanganib na lahi sa mundo. Bakit ngayong ang lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo ay pinagpapawisan dahil sa maliit na arkipelago na ito? Kapag nalaman mo ang nakakagulat na katotohanan, ang lahat ng iyong kaalaman tungkol sa Pilipinas ay magbabago ng 180 degrees. Ang tatlong dahilan na ibinunyag ng reporter ng CNN na nagpasyak sa buong mundo, ang mga Pilipino, ang pinakamahiwagang lahi sa mundo, at ang pagkabigla ng mga superpower. Ang Amerika, Sina at Rusya ang mga superpower na nagdidikta ng kaayusan ng mundo ay may iisang pinagkakaibahan, ang puwersa. Ngunit may isang bansa na tahimik na nakangiti sa harap nila. Bakit kaya? Ang ekonomiya nito ay pang-global, ngunit ang teritoryo nito ay isang maliit na isla. Gayunpaman, sa harap ng bansang ito, nagimbal ang buong mundo ng sabay-sabay. Nagulat ang mga iskolar ng Washington, at tinawag ng media sa Europa ang kanilang mga kilos na hindi maunawa ang bansang may pinakamalalim na estratehiya. Isang pambihirang bansa ito na nagkakalat ng sariling kultura at teknolohiya sa buong mundo, hindi yumuyukod sa harap ng mga superpower at nagbibigay ng tulong sa mga mahihina. Hindi ito maipaliwanag sa pamamagitan ng numero. Hindi ito maresolba sa pamamagitan ng lohika. Mayroong isang bagay na dapat pansinin. Ang bansang ito ay may ibang esensya ng potensyal. Isang lahi na hindi masusuri ng lohika, isang himala na hindi maipaliwanag. Ngayon, desperado ang mundo na hanapin ang sagot, at malapit na itong mabunyag. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Halina't pasukin natin ang nakakagulat na eksena. Ang Amerika, Sina, Rusya. Ano ang pagkakapareho ng mga bansang ito? Sila ang mga superpower na nagpapaikot sa mundo. Ngunit, may isang bansa rito na hindi lang hindi natatakot sa harap ng mga superpower na ito, kundi nakangiti pa ng may kumpiyansa. Ang mas nakakagulat, ang maliit na bansang ito ay buong tapang, na nagpapahayag ng sariling paninindigan sa mga superpower, at iginalang ang mga pangako na may kalakip na salitang sinseridad, honesty. Maniwala ka ba? Kumusta? Ako si Charlie Robert. Nag-aral ako ng internasyonal na politika sa Harvard University. Subalit, may isang bansa na nagpabago sa lahat ng teorya na aking pinag-aralan. Mga taong gumawa ng isang bagay na hindi nagawa ng iba pang bansa sa mundo. Pag-uusapan natin kung paano sila umabot sa kinaroroonan nila. Ngayon, nakaupo ako sa aking opisina malapit sa Makati. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay nasa labas ng bintana, at ang aking mesa ay puno ng mga file na matagal ko nang kinokolekta. Bilang isang espesyal na tagasuri ng estratehiya ng Asya para sa New York Times, nagpakita ako ng interes sa Tsina pagkatapos gumugol ng 2 taon sa Korea bago ako dumating sa Pilipinas. Mabilis lumipas ang oras. Una, balak ko lang mag-report sandali at umalis. Ngunit hindi ko inakala na dito ko pala gugugulin ang pinakamahabang panahon ng aking buhay. Ngayong gabi, dumating ako sa isang konklusyon. Ang mga Pilipino ang pinakamahiwagang lahi sa mundo. Ito ay isang bansa na hindi maipaliwanag ng mga teorya ng internasyonal na politika na natutunan ko sa Harvard. Ang aral sa libro ay, ang isang maliit na isla na napalibutan ng mga superpower ay dapat kumampi sa isa o tahimik na manatiling neutral upang mabuhay. Ngunit, iba ang Pilipinas. Hindi ito natakot sa harap ng Amerika, Tsina, at Rusya. Nagulat ako nang malaman ko ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa mga superpower. Hindi ako makapaniwala nang malaman kong nakikipag-ugnayan sila sa Amerika ng pantay-pantay at may matatag na paninindigan sa Tsina. Ngunit, ang mas nakakagulat ay ang sumunod.
Nirespeto at tinrato nila bilang kasosyo ang mga tao sa mga umuunlad at mahihirap na bansa, tulad ng mga tao sa Timog Silangang Asya at Aprika. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip ako sandali. Nakakabigla na ang isang maliit na arkipelago sa Asya ay may ganitong kumpiyansa sa harap ng pinakamalakas na bansa sa mundo. Karamihan sa ibang bansa sa Asya na aking inireport ay maingat na, nagpatupad ng diplomasya, tinitingnan ang kilos ng mga superpower. Ngunit, iba ang Pilipinas. Nakita ko silang nagpakita ng kumpiyansa at sinabi ang lahat ng dapat nilang sabihin at naramdaman ko na mayroong isang espesyal na bagay ang bansang ito. Ang mas mahiwaga pa ay ang Pilipinas ay nagbibigay ng kanilang sistema ng edukasyon at teknolohiya sa mga bansa at rehiyon na walang sariling sistema ng pagsulat. Nagulat ako nang marinig ko ang kuwento na tinuturuan nila ang mga tribo na walang sulat, nag-aayos ng infrastruktura, at tumutulong sa kanila na maging self-reliant, umaasa sa sarili. Ginagawa ng Pilipinas ang hindi ginagawa ng mga superpower. Mayroon bang panahon na ibinigay ng Amerika ang Ingles ng libre? Mayroon bang panahon na ibinahagi ng Britanya ang kanilang sistema ng sulat? Wala. Habang tinitingnan ko ang mga file sa aking mesa, nag-isip ako. Matagal na akong nag-iimbestiga at nag-oobserba, ngunit marami pa ring hindi ko maintindihan. Bakit napakaiba ng Pilipinas? Bakit tinitingnan nila ang mundo sa ibang paraan kaysa sa ibang mga bansa? Bakit sila may kumpiyansa sa harap ng mga superpower at may puso na magbigay sa mga mahihina? Naalala ko ang panahon na naglalakad ako sa campus ng Harvard noong bata pa ako, nag-aaral ng teorya ng internasyonal na politika. Itinuro ng mga propesor na ang balance of power, alliance systems, at geopolitics ang nagdedesisyon ng lahat. Sinabi nila na ang mga maliliit na bansa ay kailangang patuloy na yumukod sa ilalim ng impluensya ng malalaking bansa upang mabuhay. Ngunit, nang makita ko ang Pilipinas, napagtanto ko na mali ang lahat ng teorya na iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na nagbabalans sa pagitan ng Amerika at Sina. Sa halip, gumawa sila ng sarili nilang landas at naging isang mahalagang bahagi sa parehong superpower. Iba ito sa ibang mga bansa sa Asya na kumikilos ayon sa gusto ng Tsina. Ang Pilipinas ay nagpahayag ng sarili nilang boses nang walang kinikilingan. Sa huli, dahil sa pambihirang katangiang ito, kaya nagsimulang magbigay pansin ang buong mundo sa Pilipinas. Noon, may panahon na nainggit sila sa advanced technology ng Amerika at sa maunlad na sistema ng Europa. Ngunit, hindi lang sila tumigil sa pag-iinggit. Sa halip, mas nagsumikap sila upang lampasan ito. Naging una sila sa mundo sa industriya ng BPO at paglilingkod, nangunguna sa mundo sa sektor ng maritime at creativity, at inakit ang mundo gamit ang kanilang kultura at talento. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi sa labas ng bintana, muli kong napagtanto. Ang kapangyarihan ng bansang ito ay hindi lamang sa ekonomiya o militar. Nagmumula ito sa kanilang espiritu, sa kanilang natatanging kaisipan. Ang pusong hindi natatakot sa harap ng mga superpower at umaabot ng tulong sa mga mahihina, ang esensya na nagpapabukod tangi sa Pilipinas. Ngayong gabi, habang inaayos ko ang matagal ko nang naipong talaan sa opisina, isa lang ang naramdaman ko. Ang Pilipinas ay isang natatanging bansa na hindi maihahambing sa anumang bansa sa mundo. Naramdaman ko ang paggalang nang makita ko ang bansa na ito, na hindi natinag sa harap ng pressure ng gobyerno ng Amerika, hindi gumalaw sa harap ng economic retaliation ng Tsina, at buong tapang na humaharap sa mga historical conflict. Isang bansa na kumikilos para sa lahat, isang bansa na may kumpiyansa sa mga superpower at nagbibigay sa mga mahihina, isang bansa na nagbabahagi ng kanilang teknolohiya at naghahangad ng sabay na pag-unlad. Ito ang tunay na anyo ng Pilipinas na aking binabantayan sa loob ng 30 taon. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang espesyal na kuwentong ito. Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas, ang pinakamahiwaga, ngunit kasabay nito, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Nang bago pa lang ako sa Pilipinas, nakatanggap ako ng isang assignment mula sa punong tanggapan ng New York Times. Paghambingin at suriin ang mga sistema ng edukasyon ng mga kalapit bansa ng Asya. Sa panahong iyon, hindi pa ako pamilyar sa edukasyon sa Asya. Subalit, nang una akong bumisita sa kampus ng Unibersidad ng Pilipinas, nagsimulang magbago ang aking pananaw.
Habang naglalakad ako sa campus at nakikipag-usap sa mga estudyante, ibang-iba ang kislap ng kanilang mga mata. Hindi lang sila nag-uulit ng memoryadong kaalaman, kundi puno sila ng pagnanasa na magtanong, makipagdebate at maghanap ng bagong sagot. Nang pumasok ako sa aklatan, sa kabila ng gabi na, maraming estudyante ang nagbabasa, nagde-debate at nag-aaral ng masinsinan. Ito ay napakakatulad ng tanawin na nakita ko sa Harvard. Ngunit, ang talagang nakakagulat ay ang sumunod. Nang makita ko ang resulta ng pananaliksik na napakataas ng Average Intelligence Quotient, IQ, ng mga Pilipino. Malayo itong mas mataas sa world average. Nagduda ako kung mali ang istatistika, kaya't naghukay ako sa iba't ibang research materials. Ngunit, lahat ng datos ay nagpapakita ng parehong resulta. Mas lalo akong nagulat nang bumisita ako sa isang tutorial center, tutor, sa Quezon City. Lagpas 9:00 na ng gabi, ngunit puno ng mga estudyante na lumalabas sa sentro ang kalsada. Ito ay isang tanawin na hindi mo makikita sa Amerika o Europa. Ang natuklasan ko rito ay hindi lang ang katotohanan na marami silang nag-aaral. Ang paraan mismo ng kanilang pag-aaral ang naiiba. Naaalala ko ang sinabi sa akin ng isang may-ari ng tutor center nang interviewin ko siya. Ang edukasyon sa Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalago ng problem-solving skills at cooperation. Sa una, hindi ako lubos na naniwala dahil kahit sa mga Western developed countries, marami pa ring hindi nakaalis sa rote memorization. Ngunit, nang umupo ako at nag-obserba ng kanilang klase, totoo nga, sa halip na memoryahin ang mga formula, sinubukan ng mga estudyante na unawain kung bakit lumabas ang formula na iyon. Sa klase ng kasaysayan, hindi lang sila nagmememorya ng mga petsa, kundi sinusuri nila ang konteksto at epekto ng mga pangyayari. Sa oras ng siyensiya, direkta nilang natutunan ang prinsipyo sa pamamagitan ng mga experiment. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang antas ng sistema ng edukasyon. May isa pang lihim na nakatago. Ang dedication ng mga magulang na Pilipino sa edukasyon ang nagbigay lakas sa lahat ng ito. Nang bumisita ako sa iba't ibang pamilya at nag-imbestiga, naramdaman ko na ang mga magulang ay handang gawin ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang mga magulang, lalo na ang mga OFW, na nagtatrabaho araw at gabi upang ihanda ang tuition ng kanilang mga anak. Habang isinusulat ko ang artikulo na ipapadala sa punong tanggapan ng New York Times, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas ay dahil sa kalidad ng edukasyon at sa matatalinong mamamayan. Ang industriya ng sasakyan na naging world leader, ang IT industry na nangunguna, at ang maraming Nobel Prize winners lahat ay posible dahil sa matatalinong talento na ito. Sinuri ko ang mga resulta na nakukuha ng mga estudyanteng Pilipino sa International Mathematics Olympiad at Science Contest at nakakabigla ang resulta. Ang isang isla na may populasyon na 100 milyon ay buong tapang na nakikipagkumpetensya sa mga bansa tulad ng Tsina, 1 bilyon at Amerika, 300 milyon, at nangunguna sa ranking. Posible ba ito? Sa una, nagduda ako sa aking mga mata, ngunit ang datos ay hindi nagsisinungaling. Mas nagulat ako nang suriin ko ang tagumpay ng mga Pilipinong estudyante at researcher sa world-class na universidad tulad ng Harvard, MIT, Stanford at Oxford. Sinabi ng mga professor na iba ang antas ng tanong ng mga estudyanteng Pilipino. Tinawagan ko ang professor na nakasama ko sa Harvard at nagtanong, "Kumusta ang mga estudyanteng Pilipino ngayon?" Walang pag-aalinlangan siyang sumagot. Sinabi niya na ang mga estudyanteng Pilipino ay hindi lang matalino, kundi ang paraan mismo ng kanilang paglutas ng problema ay creative. Hindi sila naghahanap ng ibinigay na sagot, kundi lumilikha sila ng bagong sagot. Doon ko napagtanto, ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi natural na yaman o malawak na lupain. Ang matatalino at creative na mamamayan ang pinakamalaking yaman ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi lang sila gumagaya sa teknolohiya ng Amerika, kundi nagde-develop ng sariling teknolohiya at hindi sila nakikipagkumpetensya gamit ang murang labor, kundi nakikipagkumpetensya gamit ang high-value industry. Nandito ang dahilan. Bumalik ako sa hotel at inayos ang mga nakita ko ngayon sa aking notebook. Ang masisigasig na estudyante sa kampus ng UP, ang mga silid-aralan na may ilaw hanggang hating gabi,
ang mga estudyanteng Pilipino na nangunguna sa world contest, at ang mga researcher na nagtatagumpay sa mga prestigious university lahat ay konektado sa isa't isa. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang umunlad dahil sa simpleng swerte. Sa pamamagitan ng masinsinang paghahanda at edukasyon, nagpalaki sila ng mga talento na nangunguna sa mundo at ang mga ito ang naging pinakamahusay sa kani-kanilang larangan at naghatid sa bansa. Ang Ayala, San Miguel, SM. Ang lahat ng kumpanyang ito ay nanguna sa pandaigdigang merkado dahil sa matatalinong talento na ito. Nakita ko ang tanawin ng Maynila sa gabi sa labas ng bintana. Ang maraming gusali ay may ilaw at naisip ko na mayroong nag-aaral at mayroong nagre-research sa loob ng mga ito. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang kinabukasan ng bansang ito ay magiging maliwanag. Dahil ang pinakamatalinong lahi sa mundo ay nagsusumikap ng husto. Habang nag-iimbestiga ako sa sistema ng edukasyon, natural na lumitaw ang isang katanungan. Paano nakakuha ng ganito kataas na antas ng edukasyon ang lahat ng tao sa bansang ito? Kaya, nagpasya akong suriin ng mas malalim ang sistema ng wika at kasaysayan ng Pilipinas. Naramdaman ko na kung maiintindihan ko ang sistema ng pagsulat ng Pilipinas, malulutas din ang lihim ng edukasyon. Bumisita ako sa National Museum at nakinig sa paliwanag ng curator. Ang komplikadong sistema na gumagamit ng Tagalog, Ingles, at iba't ibang dialekto. Sa una, inakala kong isa lang itong komplikadong wika. Ngunit, nang marinig ko ang paliwanag ng curator, ganap na nagbago ang aking pananaw. Ang wika ng Pilipinas ay napakabisa at mayaman sa pagpapahayag. Ang Tagalog ay madaling matutunan ng lahat at ang Ingles ay nagpapahayag ng malalim na kahulugan ng maikli. Dahil sa natatanging sistema ng wika na ito, ipinamalas ng Pilipinas ang pinakamataas na literacy rate sa mundo. Nagulat ako muli nang makita ko ang statistical data. Kahit noong panahon ng martial law o sa gitna ng kaguluhan pagkatapos ng digmaan, ang literacy rate ng Pilipinas ay nakakagulat na mataas. Halos lahat ng mamamayan ay marunong magbasa at magsulat. Ito ay isang miracle, himala sa pananaw ng mundo. Kumusta ang ibang mga bansa? Kahit ang tinatawag na developed countries ay mayroon pa ring tiyak na bilang ng mga taong hindi marunong magbasa. Ngunit, ang Pilipinas ay isang bansa na halos 100% ng mamamayan ay marunong magbasa at magsulat. Ito ang hidden power ng Pilipinas. Dahil mayroong wika na madaling matutunan at may malalim na pagpapahayag, na ibahagi ng lahat ng mamamayan ang kaalaman. Naghanap ako ng comparative data. Nagduda ako sa aking mga mata nang malaman ko na ang literacy rate ng isang developed country ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Ngunit, iba ang Pilipinas. Mula sa lola na 70 taong gulang hanggang sa mga elementarya, lahat ay nagpapadala ng message sa smartphone. Nang bumisita ako sa isang lalawigan, nakita ko ang mga matatanda na gumagamit ng tablet at nakikipag-usap ng walang kahirap-hirap. Ito ang kapangyarihan ng edukasyon. Ngunit, hindi sapat ang wika lamang. Gaano man kaganda ang wika, wala itong kabuluhan kung walang pagkakataong matuto. Kaya, nagsimula akong mag-imbestiga sa pagnanasa ng Pilipinas sa edukasyon. Ang sakripisyo ng mga magulang na hindi sumuko sa edukasyon ng kanilang mga anak, kahit sa panahon ng kahirapan. May mga talaan na nagsasabing tiniis nila ang gutom upang mabilihan ng libro ang kanilang mga anak. Sinasabing, ibenta mo man ang bukid, mapakolehiyo lang ang anak. Maaaring nagtaka ang mga taga-kanluran sa ganitong pagnanasa ng Pilipinas sa edukasyon. Ngunit, kung titingnan ang resulta, malinaw kung sino ang tama. Hindi na kayanan ng ibang bansa na itaas ang antas ng buong mamamayan sa ganitong bilis. Bumalik ako sa hotel at inayos ang mga nakita ko ngayon. Ang scientific language system, ang halos 100% na literacy rate, ang dedication ng mga magulang lahat ay konektado. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang Pilipinas ay mabilis na umunlad dahil sa edukadong mamamayan nito. Ngayon, ang Pilipinas ay lumago bilang isang superpower ng research na nagpapalabas ng Nobel Prize winners taon-taon. Ang digital literacy ng buong mamamayan ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Ang binhi na itinanim sa nakaraan ay namumulaklak sa ika-21 siglo. Ngunit, may isang kwento na hindi dapat kalimutan.
upang maunawaan ang Pilipinas. Tungkol ito sa nakakagulat na pagkakaisa, unity, ng mga tao sa bansang ito. May isang historical event. Naaalala mo ba? Nang dumating ang isang malaking sakuna o pambansang krisis, naaalala ko pa ang panahong iyon. Nang ako ay nasa Pilipinas, sinalanta ng isang malaking kalamidad ang bansa. Dapat sana ay nagkagulo ang bayan. Ngunit, ang aking nasaksihan ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa evacuation centers, maayos na nakapila ang mga tao. May pila na may haba na daan-daang metro, ngunit walang sumisingit at nagbibigayan ang bawat isa. Walang pagnanakaw o panggugulo. Kahit sila ay nahihirapan, nagbahagi sila ng relief goods at kumot sa isa't isa. Nakaramdam ako ng shock at katanungan ng sabay-sabay. Bilang isang Amerikano, hindi ko ito lubos na maunawaan. Posible ba na uunahin ang kaayusan ng komunidad, bayanihan, kaysa sa sariling kaligtasan sa matinding sitwasyon? Mas lalo akong hindi makapaniwala na kusang loob silang kumilos ng hindi pinipilit ng sinuman. Nagdala ng kani-kanilang piggy bank ang mga bata at inilagay sa donation box. Nagpadala ang mga kumpanya ng relief goods kahit na mawalan sila ng tubo. Habang tinitingnan ko ang ekspresyon ng mga taong nakapila, naramdaman ko na mayroon akong nasasaksihan na isang espesyal na bagay. Sa kanilang mga mata, hindi kawalan ng pag-asa, kundi isang matinding determinasyon na magkakasamang malampasan ang krisis. Lumapit ako sa isang matanda at maingat na nagtanong, "Bakit napakatahimik ninyo?" Noon ko lang nalaman na ito ang puso ng Pilipino. Bumalik ako sa hotel at naghanap ng mga lumang file. Nais kong malaman kung paano hinarap ng ibang bansa ang katulad na krisis. Naghanap ako ng kaso ng isang bansa, ngunit kabaligtaran ang resulta. May mga talaan ng pagnanakaw, at kaguluhan lahat ay nagtangkang iligtas ang sarili. Ang hindi dapat mangyari sa isang capitalist country ay nangyari sa Pilipinas. Kahit na ang prinsipyo ay uunahin ang sariling tubo, inuna ng mga Pilipino ang pangkalahatang kapakanan, collective good kaysa sa sariling interes. Ito ay isang nakakagulat na pangyayari na dapat isulat muli ang mga textbook. Ang hula ng mga eksperto ay pesimistiko. Karamihan sa mga analysis ay nagsasabing matatagalan ang pagpapanumbalik. Ngunit, ganap na binago ng resulta ang lahat ng hula. Sa nakakagulat na bilis, naayos ang mga kalsada, naikonekta ang mga tulay, at bumalik ang normal na buhay. Ang mas nagpaantig sa akin ay hindi ang numero. Ito ang kolektibong determinasyon at hindi natitinag na pananampalataya na ipinakita ng mga Pilipino sa proseso. Ang puso na hindi nagsisisihan sa harap ng krisis, kundi magkakasamang humawak ng kamay upang malampasan ito. Nagsimulang magulat ang mga banyagang mamamahayag tungkol sa Pilipinas. Inilarawan nila ito bilang isang nakakagulat na tanawin na hindi pa nakita sa mundo. Dumagsa ang mga artikulo na nagsasabing, dapat nating matuto mula sa Pilipinas. At nagsimulang mag-aral ang mga gobyerno ng ibang bansa sa kaso ng Pilipinas. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling misteryo para sa akin. Ano ang nagpakilos sa mga Pilipino na gawin iyon? Hindi ito maipaliwanag ng teorya na natutunan ko sa Harvard. Dapat sana ay sinubukan ng isang rational economic subject na protektahan ang sariling ari-arian, ngunit ang mga Pilipino ay kumilos sa kabaligtaran. Nakaupo ako sa harap ng mesa at kinuha ang mga litrato ng panahong iyon. Ang mga taong maayos na nakapila, ang mga volunteer na nag-aalis ng mga basura. Tuwing tinitingnan ko ang mga litratong ito, nakakaramdam ako ng panginginig. Hindi lang ito simpleng pagpapanumbalik. Ito ay isang pangyayari na nagpakita ng ultimate depth ng isang lahi. Mga taong nagtutulungan para sa komunidad sa oras ng kahirapan. Ang espiritu ng bayanihan na handang magsakripisyo ng sarili at malampasan ang krisis ng magkasama. Ito ang pinakamalaking sandata ng Pilipinas. Ang karanasang ito ay naging hakbang upang mas maging malakas ang lipunan ng Pilipinas. Naging mas matatag ito dahil sa krisis, at naging puwersa sa likod ng pagiging isang world economic power ngayon. Ang mga Pilipino ay may kakaibang lakas ng loob na mas nagliliwanag sa gitna ng hirap. Inayos ko ang aking mga ideya ngayon sa notebook. Disiplina, kusang loob na paglahok, pagkakaisa,
Ang pagkakaiba sa ibang bansa lahat ay konektado. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na dapat malaman ang espiritong ito upang maunawaan ang bansang Pilipinas. Dahil ito ang perpektong ebidensya na nagpapakita ng hidden power ng Pilipino. Lampas sa 2000s, may isa pang pagbabagong naganap sa Pilipinas. Nag-imbestiga ako sa isang IT venture complex sa Taguig. May hiling mula sa punong tanggapan ng New York Times na magsulat ng artikulo tungkol sa digital revolution sa Asia, kaya natural na pumunta ako sa Pilipinas. Habang naglalakad ako sa kalsada, naaalala ko ang isang pattern ng pag-uugali ng mga Pilipino, hindi ang salitang madalas nilang gamitin. Pagpapabuti, at bilis at accuracy. Sa una, inakala kong maingat at mabagal ang mga Pilipino. Ngunit, nang makita ko mismo ang eksena sa Maynila, ganap na nagsimulang magbago ang aking pananaw. Nang pumasok ako sa isang malaking exhibition hall, ang tanawin na nakita ko ay isang nakakagulat na katotohanan. Ang telecommunication infrastructure na may world-class speed ay nakalatag na sa buong bansa. Ang katotohanang nalaman ko habang nakikipag-usap sa mga engineer ay mas nakakagulat. Hindi ito bagong gawa, kundi resulta ito ng sistematikong paghahanda sa loob ng maraming taon. Naglilatag din ang Amerika ng internet, ngunit hindi ito maihahambing sa Pilipinas sa stability at penetration rate. Ganito rin ang mga developed countries sa Europa. Ngunit, nangunguna na ang Pilipinas sa isang antas na walang sinuman ang makakatingin sa kanila ng mababa. Konektado ang high-speed internet hindi lang sa mga lungsod, kundi pati na rin sa mga lalawigan. Napagtanto ko, ang pagiging maingat ng mga Pilipino ay hindi kabagalan, kundi perpektong paghahanda, at mayroon silang kakayahan na makamit ang layunin sa nakakagulat na bilis kapag nagsimula na silang kumilos. Alam ng mga Pilipino ng eksakto kung saan patungo ang mundo at tumakbo sila sa pinaka-epektibong paraan patungo sa direksyong iyon. Nang suriin ko ang industriya ng BPO, nakita ko rin ang parehong pattern. Ang oras na ginugol ng Pilipinas na isang latecomer upang maging world leader ay isang bilis na hindi kayang isipin ng ibang bansa. Ang Pilipinas din ang unang bansa na nag-develop ng world-class service export at creative economy. Ngunit, may isa pang lihim na nakatago. Ang mga Pilipino ay hindi lang masipag magtrabaho, kundi ganun din kasigla sa paglilibang. Pagkatapos ng trabaho, nagtitipon sila sa mga KTV, videoke o inuman upang makipag-usap ng masigla sa mga kasamahan at tanggalin ang stress. Masipag magtrabaho, masigla maglaro. Ang total volume ng enerhiya ay isang antas na hindi maunawaan ng mga Amerikano o Europeo. Isang gabi, nang imbitahan ako sa isang bar sa Maynila, mas naunawaan ko ang lihim na iyon. Ang mga Filipino office workers ay masisipag magtrabaho kaysa sa sinuman sa araw, at sa gabi, nagbabago sila na parang ibang tao. Sa inuman, inilabas nila ang lahat ng stress sa trabaho at nag-enjoy ng totoo. Nagulat ako nang makita ko silang muli sa oras ng pasok kinabukasan. Kahit na gabi sila uminom, muli silang nagtatrabaho ng masigasig kaysa sa sinuman sa umaga. Ito ang espesyal na kakayahan ng mga Pilipino. Trabaho kung trabaho, laro kung laro, perpektong paglipat. Naalala ko ang biro ng isang tao. Ang mga Hudyong masisipag ay parang walang ginagawa kumpara sa mga Pilipino. Sa una, inakala kong exaggeration lang ito, ngunit hindi ito exaggeration habang naninirahan ako sa Pilipinas. Ang enerhiya ng Pilipino ay lampas sa imahinasyon. Nandito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay nasa sentro ng Asya ngayon. Nagtayo sila ng world-class infrastructure, nangunguna sa mundo sa maritime at creativity, at naging cultural superpower gamit ang kanilang pop culture. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang kasipagan at pagnanasa. Ang mas nakakagulat ay masinsinan ang paghahanda ng mga Pilipino sa pagsubok ng mga bagong bagay. Paulit-ulit kong nasaksihan ang kanilang calculated at hindi reckless na pagsubok na hindi natatakot sa pagkabigo. Dumarami ang mga startup companies. At patuloy na gumagawa ng mga bagong pagsubok ang mga kabataan. Nakaramdam ako ng parehong vibe nang mag-imbestiga ako sa Silicon Valley sa Amerika. O, sa isang banda, mas may lalim pa. Ang resilient energy na bumabangon muli kahit nabigo at tumatakbo muli kahit natumba ay naramdaman sa buong Maynila. Bumalik ako sa hotel at inayos ang mga nakita ko ngayon.
Ang world-class infrastructure. Ang pagiging world leader sa pinakamaikling panahon. All out sa trabaho at laro lahat ay nabuo bilang isang larawan. Napagtanto ko, ang pagiging maingat ng Pilipinas ay hindi pagpapabagal, kundi estratehiya. Ang mga Pilipino ay mas malalim na nauunawaan kung saan patungo ang mundo at may kakayahan na makarating doon ng pinakatiyak. At sa proseso, sinubukan nilang panatilihin ang balanse ng trabaho at buhay at lumikha ng sustainable growth. Maingat ngunit mabilis, emosyonal ngunit estratehiko, individualistic ngunit nagkakaisa sa krisis. Ang natatanging katangiang ito ang nagpagawa sa Pilipinas na pinaka-dynamic na bansa sa mundo. Tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa gabi sa labas ng bintana. Ang mga gusali ay nakatayo at ang mga tao ay patuloy na kumikilos. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na hindi hihinto ang bansang ito. Kung magpapatuloy ang espesyal na enerhiya ng Pilipinas, maraming nakakagulat na bagay ang mangyayari sa mundo. Sa huling pahina ng notebook, isinulat ko, ang power ng Pilipinas ay isang competitive edge na hindi kayang gayahin ng sinuman. Sa loob ng 30 taon bilang isang special correspondent, maraming sinang inimbestigahan ko. Maraming beses kong nakita ang mga meeting ng mga pinuno ng bansa, at maraming historical moments ang nasaksihan ko. Ngunit, iba talaga ito ngayon. Nang pumunta ako upang mag-imbestiga sa International Leaders Summit na ginanap sa Cebu, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko inakala. Ang paligid ng conference hall ay puno ng mga mamamahayag mula sa buong mundo. Nagtipon ang lahat ng media dahil sa balita na bibisita ang Pangulo ng Amerika. Ako ay naroroon bilang special correspondent ng New York Times. Habang nakikipag-usap ako sa mga kasamahan ko sa press area sa labas ng hall, hula namin na ang pangunahing agenda ay ang ekonomiya at trade issues. Sabi nila na ang negosasyon sa tariff at investment ang pangunahing paksa ng talakayan. Ngunit, ganap na nagbago ang atmosfera pagkatapos ng US-Philippines Summit. Ang isang reporter sa tabi ko ay nagmamadaling binuksan ang laptop at nagpakita ng nakakagulat na ekspresyon. Nagtanong ako kung ano ang nangyari. At ipinakita niya ang screen ng may hindi makapaniwalang mukha. Naglabas ng breaking news ang mga pangunahing foreign media. Ito ay tungkol sa post ng Pangulo ng Amerika sa kanyang social media. Ang anunsyo, pag-aproba sa pagmamay-ari ng Pilipinas ng nuclear-powered submarine. Ako ay nanigas sa lugar. Akala ko, panaginip lang ba ito? Pag-aproba sa nuclear submarine. Nakita ko ang mukha ng reporter mula sa kalapit na bansa na namumula sa galit. Nagmamadali siyang tumawag sa kanyang punong tanggapan at humihingi ng verification ng may nag-aalalang boses. Nagulo ang aking isip. Kailangan ang pagbabago sa nuclear agreement. Paanong biglang lumabas ang pag-aproba na ito? Sinubukan ito ng mga nakaraang administrasyon, ngunit lahat ay nabigo. Ito ay isang lugar na hindi kailanman papayagan ng Amerika dahil sa posibilidad na humantong ito sa nuclear weapon development. Binuksan ko ang aking investigative notebook at mabilis na nagsimulang magsulat ng tala. Dumating ang karagdagang balita. Hiniling ng Pangulo ng Pilipinas ang approval para sa nuclear submarine fuel supply sa meeting noong nakaraang araw. At agad na sumagot ang Pangulo ng Amerika. Kahit na ang makasaysayang sandali ay ang pagtitipon ng mga world leaders na may magandang backdrop ng Cebu, ang pinakamalaking balita ay iba. Akala namin, economic talks ang pangunahing paksa, ngunit ang tunay na mahalagang desisyon ay ang pag-aproba ng nuclear submarine. Nagdagdag pa ng post ang Pangulo ng Amerika, magtatayo ang Pilipinas ng submarine sa pakikipagtulungan sa mga shipyard ng Amerika at ang industriya ng Amerika ay magkakaroon ng glorious revival. Binanggit ang pangalan na Project Sandigan Foundation, PILAR. Ito ay hudyat na gagawing dakila muli ang US-Philippines Alliance. Ito ay hudyat na ganap na susuportahan ng Amerika ang project na pinamumunuan ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang nilalaman ng trade negotiation ay inihayag din. Nakakuha ang Pilipinas ng favorable terms sa agreement. Ganap itong iba sa negosasyon na ginawa ng ibang alay sa Amerika. Nang maghanap ako ng data, may isang bansa na nagbigay ng malaking investment ngunit may nakakababa na kondisyon na ang Amerika ang magdedesisyon kung saan gagamitin ang pondo.
Ito ay isang mahiwagang kontrata kung saan nag-invest sila, ngunit ang tubo ay napunta sa Amerika. Sa kabilang banda, ang investment ng Pilipinas ay pinamunuan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang may kontrol at mayroong safety device upang bawiin ang pondo kung may problema. Naintindihan ko ang nag-aalalang ekspresyon ng mga reporter mula sa kalapit na bansa. Ang hindi nila nakuha kahit na nagbigay sila ng malaking halaga ay natapos ng Pilipinas ng may mas favorable na kondisyon at nakakuha pa ng nuclear submarine. Para sa kanila, hindi ito kapani-paniwala. Inihayag ng gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng fact sheet na nagtapos din sila ng malaking cooperation contract sa sektor ng enerhiya. Bumalik ako sa hotel at sinubukan kong ayusin ang shock ngayon, ngunit nagulo ang aking isip. Ang nuclear submarine ay isang espesyal na regalo na ibinibigay ng Amerika sa pinakamataas na alay. Bakit nila ito biglang ibinigay sa Pilipinas? Nag-isip ako ng malalim. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na hindi lang ito simpleng economic cooperation. Ito ay isang malinaw na hudyat na pinili ng Amerika ang Pilipinas bilang pinakamataas na strategic partner sa rehiyong Asia-Pacific. Inayos ko ang aking kumpiyansa ngayon sa notebook. Cebu Summit, Submarine Approval, Favorable Trade Negotiation. Ang pagkakaiba sa ibang bansa, Project Sandigan lahat ay konektado sa isa't isa. Sa 30 taon ko bilang special correspondent, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong sandali. Nakita ko ang kalangitan ng Cebu sa gabi sa labas ng bintana. Ang 1,000 taon na bayan ay isinulat ang isang bagong kasaysayan. Ang Pilipinas ay hindi na lang isang economic power. Ito ay naging tiyak na kasosyo na pinili ng Amerika at umabot sa isang posisyon na walang sinuman ang makakatingin sa kanila ng mababa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung panaginip ba ito o totoo. Parang gusto kong kurutin ang braso ng katabi ko. Hindi ko talaga inakala na babangon ang Pilipinas sa ganitong antas. Kung ihahambing sa unang beses na dumating ako sa bansang ito, 30 taon na ang nakalipas ganap na itong ibang bansa. Ilang araw ang lumipas mula noong nakakagulat na anunsyo sa Cebu. Ako ay nalilito pa rin. Paanong ang blueprint at plan ng submarine ay nailabas sa online sa loob ng 24 oras? Hindi ko maintindihan. Kaya, tumawag ako sa ilang eksperto sa defense industry at isa sa kanila ay nagmungkahi na magkita sa isang tradisyonal na coffee shop sa Cebu. Nang pumasok ako sa coffee shop, isang lalaki na mukhang late 30s ang nagtaas ng kamay at sinalubong ako. Santos, nagtatrabaho sa Philippine Defense Research Institute at submarine ang kanyang specialty. May kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nagsimula kaming mag-usap habang umiinom ng kape. Hindi ko mapigilan ang aking katanungan. Tinanong ko kung bakit na-release ang blueprint sa loob ng 24 oras pagkatapos ng anunsyo. Ngumiti si Enger Santos at nagtanong, alam mo ba kung ano ang katangian ng Pilipino? Sumagot ako, careful personality at surprising preparedness. Dahan-dahan siyang nagpaliwanag. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na may isinasaalang-alang silang isang bagay? Umiling ako. Ngumiti siya ng may kahulugan at sinabi, ibig sabihin, 15 taon na itong ginagawa. Nagpatuloy ang mas nakakagulat na kuwento. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin kapag inanunsyo ng gobyerno na nasa development stage pa ito. Ibig sabihin, tapos na ang development at testing at nakatago na ito ng maayos sa isang underground bunker somewhere, sabi niya. Nawalan ako ng salita. Nagtanong ako kung totoo ba talaga iyon. Nagbigay si Enger Santos ng mga nakaraang kaso. Binanggit niya ang kwento ng space development. Nang bumalik ang Hayabusa probe mula sa asteroid na pinalitan ko ng Diwata satellite success, sinabi ng marami na swerte lang, ngunit resulta iyon ng hindi mabilang na simulation at paghahanda. Kinuha niya ang laptop at ipinakita sa akin ang data. Binanggit niya ang kwento ng bagong submarine na kasalukuyang ginagawa. Sabi niya, ang size nito ay eksaktong tumutugma sa size ng nuclear submarine. Ipinaliwanag niya na dinisenyo ito na parang may nagbigay ng whisper, bulong, mula sa time machine. Kinilabutan ako. Ibig sabihin, naghahanda na ang Pilipinas bago pa lumabas ang nuclear approval?
Ngumiti si Enger Santos at sumagot. Hindi lang naghahanda. At nagmungkahi. Puntahan natin ang Research Institute at ipapakita ko sa iyo. Ilang araw pagkatapos, binisita ko ang isang Defense Research Institute sa ilalim ng gabay niya. Pagkatapos ng security procedures, ang tanawin na nakita ko sa laboratory ay lampas sa imahinasyon. Puno ng submarine blueprint na ginawa ng mga heavy industry ng Pilipinas ang computer screen. Ipinaliwanag ni Enger Santos, tapos na ang lahat ng simulation. At tapos na rin ang construction simulation. Sinabi niya na sa antas na isang bolt na lang ang kailangan i-turn upang matapos. Hindi ako makapaniwala. Ganoon sila kahanda. Nang lumipat sa susunod na screen, lumabas ang teknolohiya ng small nuclear reactor. Tapos na itong i-develop ng perpekto. Sabi niya, handa na ang engine. Ang huling puzzle piece na lang ay ang fuel. At iyon mismo ang inaprubahan ng Pangulo ng Amerika ngayon, paliwanag niya. Naramdaman ko na lahat ay konektado sa isa't isa. Hindi sinasadya na nakuha ng Pilipinas ang nuclear approval. Masinsinan na nila itong pinaghandaan sa loob ng ilang dekada at kinuha ang approval sa perpektong oras. Ito ay estratehiya. Resulta ito ng masinsinang plano. Ngumiti si Enger Santos at nagtanong, alam mo ba kung ano ang tawag namin sa aming sarili? Sabi niya, ang pinakamahusay na chef sa mundo na handa sa ilalim. Tahimik na inihanda ang lahat ng ingredients at nang dumating ang guest, inihain ang pinakamahusay na pagkain. Inilarawan niya ito bilang hindi lobo wolf, kundi isang agila, eagle na nagtatago ng kuko. Naintindihan ko. Tahimik na naghahanda ang Pilipinas at naghihintay ng oras. Habang minamaliit ng mundo ang Pilipinas, tahimik silang nagde-develop ng teknolohiya at nagtatayo ng infrastructure. At nang dumating ang perpektong sandali, inilabas nila ang lahat ng cards. Bumalik sa coffee shop, habang umiinom kami ng huling kape, nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Enger Santos nang may kahulugan at sinabi, kailangan ng fuel upang magkaroon ng nuclear submarine at kailangan ng reprocessing technology upang gumawa ng fuel. At nagbigay siya ng isang nakakatuwang ilustrasyon. Kapag naglalakad sa library at nagkabanggaan, nahulog ang mga libro at nang pinulot, nagdikit ang mga kamay. Dahil sa hiya, uminom ng kape at dahil maganda ang vibe, uminom din ng alak at nagkataon na umulan at nawala ang bus, ano ang mangyayari sa gabi. Sabi niya, maaring isulat ang kasaysayan ng dramatically ganoon. Alam ko ng eksakto kung ano ang sinasabi niya. Ang ibig sabihin nito ay isang maliit na hakbang lang mula sa peaceful use patungo sa defense power enhancement. Paliwanag niya na sa antas na isang maliit na switch lang ang kailangan i-flip. Bumalik ako sa hotel at inayos ang lahat ng nakita ko ngayon. Blueprint release sa loob ng 24 oras, 15 taon na paghahanda, time machine-like development, underground bunker readiness, hidden power, lahat ay nabuo bilang isang perpektong larawan. Napagtanto ko. Ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi ang advanced technology, kundi ang pagiging handa na ito. Ang kakayahan na planuhin ng masinsinan, tahimik na isagawa, at maghintay ng perpektong oras. Ganoon din noong crisis, 30 taon na ang nakalipas, at ganoon din sa nuclear approval ngayon. Nakita ko ang kalangitan ng Cebu sa gabi sa labas ng bintana. Ang 1,000 taon na bayan ay tila ganoon din ang estratehiya. Upang protektahan ang bansa noong pinoprotektahan pa ito ng mga datu at bayani. Ang DNA na iyon ay nagpatuloy hanggang ngayon at lumikha sa modernong Pilipinas. Sa huling pahina ng notebook, isinulat ko, huwag na huwag mong maliitin ang Pilipinas. Malamang, 10 taon na silang naghahanda para sa susunod na hakbang. Ilang araw pagkatapos, nasa VIP lounge ako ng NAIA, Ninoy Aquino, International Airport. Para ito sa pag-uulat sa pag-alis ng Pangulo ng Amerika. Ang paligid ng airport ay puno ng mga security guards at reporters at nagtipon ang media ng mundo. Nang lumabas ang Pangulo ng Amerika, mukha siyang masaya. Kinuha niya ang mga kamay ng reporters at sinabing ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang kasosyo. Ginamit din niya ang ekspresyon na panalo-panalo ang Project Sandigan
at ang nuclear approval. Ang ekspresyon ng mga reporter mula sa kalapit na bansa sa tabi ko ay komplikado. Narinig ko ang bulong ng isang reporter. Nag-invest kami ng malaking halaga, ngunit wala kaming nakuha. Samantalang nakuha ng Pilipinas ang lahat. May salita pa na pagtataksil ang lumabas. Habang pinapanood ko ang eroplano na lumilipad, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ang pagbabago ng Pilipinas na nakita ko sa loob ng 30 taon bilang special correspondent ay dumaan sa aking isip. Bumalik ako sa Maynila at muling nakipagkita kay Enger Santos. May huling katanungan pa ako. Tinanong ko kung bakit ang Pilipinas ang pinili ng Amerika at hindi ang ibang bansa. Malinaw siyang sumagot, dahil ang naval power ng Amerika ay relatively kulang. Ang industriya ng shipbuilding ng Amerika ay bumaba at ang Tsina ay nagwawala. Mayroong nakakagulat na katotohanan na mas kaunti ang ginawa ng Amerika na barko mula noong World War II kaysa sa ginawa ng Tsina sa isang taon. Sabi niya, ang Pilipinas ang tapat na kalaban ng Tsina. Ang Philippine Navy ay isa sa pinakamahusay sa mundo at ang kakayahan ng submarine operation ay nasa top level. Ang Amerika ay hindi nangangailangan ng kalasag, kundi ng partner. Kaya, pinili nila ang Pilipinas. Inilarawan niya ito na parang naglingkod ng husto ang ibang bansa sa loob ng ilang dekada, ngunit iba pa rin ang pinakasalan. Para sa Tsina, ang nuclear submarine ng Pilipinas ay nagbabantay sa kanila. Nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Enger Santos ng may kahulugan. Mula sa nuclear submarine, pupunta tayo sa reprocessing at interesado ka ba kung ano ang susunod? At muli niyang binanggit ang ilustrasyon, maaaring isulat ang kasaysayan ng dramatically ganoon tulad ng gabing umuulan at nawala ang bus. Alam ko kung ano ang sinasabi niya. Naisip ko, ang 1,000 milyahe na paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang, ngunit ang Pilipinas ay nasa 900 metro na. 100 metro na lang ang natitira. Pagkatapos naming maghiwalay, naglakad ako mag-isa sa tabi ng Manila Bay. Ang hangin sa gabi ay sariwa. Habang tinitingnan ko ang bay, inalala ko ang nakalipas na 30 taon. Naalala ko ang krisis pang-ekonomiya noon. Iyon ay isang pagkakaisa na hindi pa nakita sa mundo. Noong panahong iyon, handa na rin ang Pilipinas. Lahat ay isang pattern. Pagtagumpay sa krisis ay pagkakaisa, at paghahanda, teknolohiya ay kasipagan at pagiging masinsinan. At ang nuclear approval ngayon ay koleksyon ng lahat. Napagtanto ko, ang mukhang contradictory ay hindi contradictory kundi balance. Maingat ngunit handa, emosyonal ngunit estratehiko, individualistic ngunit nagkakaisa sa krisis. Ano ang susunod na layunin ng Pilipinas? Space ba? O isa pang miracle? Ang bansang ito ay gumagawa ng imposible na maging posible. Dumating na ang panahon na matuto ang mundo mula sa Pilipinas. Hanggang ngayon hindi ko pa rin malaman kung panaginip ba ito o totoo. Parang gusto kong kurutin ang braso ng kaibigan ko. Sana, magpatuloy ng ligtas ang unang nuclear submarine ng Pilipinas nang hindi nagbabago ang isip ng whimsical leader Pangulo ng Amerika. Sana maisulat ang susunod na kasaysayan ng Pilipinas ng dramatically tulad ng gabing umuulan at nawala ang bus. Ang pagdating ko sa Maynila, 35 taon na ang nakalipas ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Nasaksihan ko ang pagbangon mula sa pagkatalo at muling pagiging isang superpower. Ang bansa na inakala ng lahat na tapos na ay unti-unting lumago ng matiyaga at nagkaroon ng nakakasilaw na pag-unlad na walang nakahula. Malamang, ang kalapit na bansa ay gumugugol ng mahabang gabi na hindi makatulog. Ang Pilipinas ay nakatayo na bilang ang pinakamalakas na bansa sa Timog Silangang Asya. Umakyat ito sa isang posisyon na walang sinuman ang makakatingin sa kanila ng mababa. Naantig ako sa buhay na damdamin ng Pilipinas. Kahit may mga panahon ng kahirapan, sana, makaramdam ng kaunting pagmamalaki bilang Pilipino ang mga manonood ng video na ito. Nagsisimula pa lang ang Pilipinas. Maraming mas nakakagulat na bagay ang naghihintay. Pilipinas, fight! Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Paalam sa inyong lahat. Kumusta? Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Talagang mahiwaga, hindi ba?
May mga kwento na nakatago sa mundo na hindi pa natin alam. Ang imahe ng bansa na hindi natakot sa gitna ng mga superpower, kundi lumakad sa sarili nitong landas, ay kahanga-hanga. Naisip ko na hindi ito dahil lang sa swerte, kundi dahil sa matagal na paghahanda at pananampalataya. Maaaring sinabi ng iba na reckless ito, ngunit ang recklessness na iyon ang naging puwersa na nagbabago sa mundo. Kaya, pagkatapos marinig ang kuwentong ito, maaari rin tayong magkaroon ng mas maraming kumpiyansa. Wala talagang perpektong sagot sa mundo, ngunit nakakagulat na ang espiritu ng isang bansa ay kayang baguhin ang katotohanan. Talagang curious ako kung anong landas ang tatahakin ng bansang ito sa hinaharap. Ano ang inyong opinyon? Iwanan ito sa comment section sa ibaba at ibahagi ang touching story sa mga tao sa paligid mo at mag-usap tungkol dito. Sa huli, mag-subscribe sa channel dito. Ang like at notification setting ay malaking suporta sa paggawa ng video. Hanggang ngayon, sensational story na naghatid ng sinseridad sa inyo ng may damdamin. Magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.